Hello mga ka-farming! Welcome back to my vlog. Ayan, welcome po dito sa aming munting farm. Ngayong umaga ay magtatanim tayo ng sitaw. Pang-apat na batch ng sitaw. So ito yung nabili ko. Ayan, walang available na galante na per kilo. So itong naka-pouch ang binili ko. Ang bawat pouch nito ay 100 seeds. So dyan natin siya itatanim sa... Ayan, inaayos na ni Papa yung tataniman ko. Ayan, itanim natin ngayong umaga para pag nagkulang ay makabili tayo agad. Dahil ang natitira doon sa farm station ay 3 pouch na lang. So, bihira ang ganitong variety. Ito yung maganda kasing variety ng sitaw dahil hindi siya madaling malanta ang bunga. So, ito yung binabiyahe papuntang Manila. Shh! Ano ba tong aso na to? So, ayan. Bago tayo mag-start, ayan. Higop muna tayo ng mainit. Uunahan pa ako ng alaga kong aso. Lumapit na sana. So, aray. Ayan. Nag-land prep na si Papa. Actually, dati na tong na-land prep. Ito yung tinaniman ko dati ng okra. Pero, hindi tumubo. So, luma kasi yung ano na yun, luma na yung seeds. Doon pa yun sa dating, tira pa yun nung tinanim ko dyan sa baba, oh. So, walang tumubo, sayang ng lupa. Ayan, tumubo na nga yung ibang damo. So, ganito na lang gagawin. Yung pagtataniman na lang ang nililinisan. Kasi ito namang damo na to ay hindi naman yan sagabal sa mga tanim na gulay. Lagi talagang ganyan ang damo dito. So, iyan ay pag humaba or tumaas, iga-grass cutter na lang. So, kung mapapansin nyo itong gilid, oh, merong kamuting kahoy. Same din doon sa gilid. Kasi nga, di ba dati, nataniman na nga ito ng okra. Kaya, yung katabi ay tinaniman na rin ng kamuting kahoy. Ayan, buhay na. Ayan, oh, buhay na yung mga kamuting kahoy dito sa gilid. So, pag ito na taniman, malawak din to. Ilang lines din ang sitaw dito. And ang maha-harvest dito ay mga nasa 30 kilos din pag maganda yung bunga. So, doon sa unang batch, ayan, nag-harvest na tayo. Naka-deliver na tayo kahapon sa palengke ng Goa. Then, mamayang hapon mag-harvest. And bukas ng umaga, paghatid ko ng estudyante, ay i-deliver ko na din sa palengke pa rin ng Goa dahil merong order sa akin doon. So, ito yung mga upo. Upo sa palengke, yung maiksi. Ayan, yung balad, dati pa rin. Dating balad ng upong bilog. So, inayos na lang, hindi na tinanggal. Ayan. Ubusin ko muna tong aking hinihigop. Ayan yung araw, pasikat na. And ako ay mag-work na. Higupin ko na to habang mainit pa. Bagong kulo. Ayan. Kaya yung gilid mga ka-farming, kamuting kahoy na ang linagay. Kasi ang ano dyan, ang hindi na mataba ang gulay dyan. Dahil sa mga kahoy nga, oh, yung bakod na kahoy, ang mga ugat niya abot na dyan. So, hindi talaga siya mataba. Dito lang talaga maganda yung gulay. Dito mataba, dito yung tanim dahil dating kulungan niya ng kambing. Ayan. Mag-start tayo ng... Oy, may nakabantay. Kala siguro pagkain. Balik doon. Ay, di malamaw. Hindi. Kina mo, matagas. Matagas. Arobin mo ka, hindi ka magtanong. Okay. Ayan, tayo, di malamoy. At Okay, kalkag na maray. Sama-sama sa ibugtak ang dyan. Perang ng linya pa. Ano? 2, 4, 6. O, ayan mga ka-farming. 6 lines yung pagtataniman ko ngayong umaga. Andito ako sa farm dahil half day ang aking anak.
Mamaya pang 12 ang pasok niya dahil examination ngayon. So ang may pasok, yung dalawa kong pamangkin, si mama na nila ang maghahatid. Then mamaya paghatid ko sa aking anak, susunduin ko na rin yung dalawa kong pamangkin. Dahil half day nga ang pasok tuwing may exam. First quarter o kaya first grading ang tawag noong unang panahon. Ayan, tapusin ko lang ito din, magtanim na tayo. So ayan mga ka-farming, bago tayo magsimula, ito yung pouch na nakalagay dito sa loob. Ayan, may guide siya, pero master na natin ito dahil matagal na tayong nagtatanim. Mula nung umuwi ako mula ibang bansa. Ilang taon na ba? 4 years na kasi umuwi pala ako. June, first year ang aking anak. So mag 4 years na nga ako dito sa Pinas. So ito, nilipat natin sa cup para mas madali ang pagtatanim. Ayan, dalawa muna yung binuksan ko para sure na mauubos ko and hindi sisingaw yung seeds. Ayan, gamit tayo ng gloves. Hindi dahil maarte, dahil nagbablog tayo. So mapuputikan ang cellphone ko kung hindi ako gagamit ng vlogs mga ka-farming kasi mano-mano ang pagtatanim and ayan, kailangan mo nang durugin or pinuhin yung lupa or i-plat yung lupa bago ilagay ang seeds. So ayan ang aking mahiwaga na mahinga si salakot. Ginagamit ko si salakot pag super init na. Ngayon ay umaga pa naman. Ayan muna. Sombrero, ayan, yayamanin. Bigay ng aking kapatid. So, ayan, tara na. Dalhin ko na tong mga ka-farming, dalhin ko na tong aking sombrero dahil bitbitin na natin lahat. Pati itong upuan kasi papatungan ko to ng camera. Dito tayo mag-start sa bandang gitna dahil mamaya ito na yung sisinaga ng araw. So, pwesto na natin ang ating mga material sa pagbablog, sa pagtatanim. Ayan, ayusin lang natin. Wala pa yung Ayan, din muna ako Ayan, okay na. Ready na. Ang ganda, oh. Ang ganda ng kapaligiran. So, pwesto na natin. Baka mababa. Kailangan kong mababa nga. So, tingnan natin. Kita ba ako? So, ayan mga ka-farming. Kita na. So, ayan. Ipakita ko muna sa inyo. Paano tanim ng ayan. Tinuro pa sa akin ni Papa. Ganituhin ko daw. Para mabilis mag-germinate. So, 2 seeds. Bawat butas. Ganyan lang. Then, tatakpan lang natin ng durog na lupa. So, ganyan lang. O, diba? 2 seeds para sure na pareho naman yan magsusurvive kasi pareho yung mabubuhay dahil bagong bili. Bago yung seeds natin. Kaya lang may time na natutuka ng manok. Nakita nyo naman kanina, ang daming pato manok dito. Pero after itanim ito, pag mag-germinate na, babakoda namin to ng net. Kagaya ng mga tanim namin na nauna. So ito yung pang 4th batch ng sitaw. So, ayan, ganyan maganda. Nakuha namin yung strategy na hindi kami matatambakan ng sitaw at hindi babaratin dahil hindi kami nagtanim ng maramihang isang bagsakan. So, maramihan pero batch by batch. O yung first batch namin nag-harvest na. So, next week, mamumunga na yung second batch. And next week, yung third batch naman ay magtatali na tayo or magpapagapang sa balad. So, ganun. Ganun kaganda. Ito na yung pang-4 na batch. So, hindi tayo mauubusan ng sitaw at hindi rin tayo matatambakan
na nagiging cause minsan ng pagbagsak ng presyo or binabarat tayo. Yung tatlong batch ng aming sitaw ay dark green. So, binabarat talaga. Imbis na 70 per kilo, binigay ko na lang ng 50 kasi nga dark green. Hindi siya kasing ganda ng Galante. Ito kasi si Galante. Ito talaga yung pang travel, nakakarating ng Manila. Ganyan ang kulay niya, oh. Yung tamang pagka-green lang. Maputla lang. Yung tinanim namin ay Bongga variety. Yung hina-harvest ngayon, dark. So, ayan. Pagpapatuloy ko na ang aking pagtatanim, mga ka-farming.